puna para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Diretso na tayo mga kabrigada, gaya ho na nabanggit natin kanina. Pag-usapan ho natin, ito hong reklamo mga kabrigada na inihain ng Grupong Tindig Pilipinas. Laban nga ho kina Alan Peter Cayetano, laban kay Robin Padilla at kay Mau Aplaska. Ito hong reklamong obstruction of justice dahil nga ho sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Nasa kabilang linya ho natin via Zoom ang co-convenor ng Tindig Pilipinas, si Sir Kiko Aquino D. Magandang umaga po Sir Kiko. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning. Morning po. Magandang umaga po Sir Gab, Sir Abner. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Opo, gaya ho ng nabanggit namin kanina, pwede ho bang pakidetalye muna unang-una sa amin? Ano ho yung laman ng inyong reklamo dyan ho sa ombudsman at bakit ho ninyo nakita? Ano po yung dahilan? Kailangan na nating magsampa ng obstruction of justice. Bakit ho ninyo, kumbaga ba, ano yung nag-trigger sa inyo na ito? Kasuhan na natin itong mga to dahil nga sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Well, talagang para sa amin, nakakabastos po yung nangyari noong May 11 to 13, no, na talagang pinagtanggol nila si Senator Bato de la Rosa na meron namang malinaw na warrant laban sa kanya mula sa ICC na parte din naman ng soberanya ng ating bansa dahil kusa tayong sumali sa ICC noong 2011. No? So kung ano ho, talagang ginawa ng tatlo yung lahat para matulungan si Senator Bato. No? So si Senator Alan, niligay siya sa protective custody kahit na hindi malinaw kung saan nanggaling yung ganong kapangyarihan ng Senate President. No? Tsaka noong hinihingan na siya ng mga dokumento, ng mga video ng NBI, na ombudsman ukol sa mga nangyari, lalo na noong May 13, nung shootout, ay hindi siya nag-cooperate dito. Yung sa kaso ni Senator Robin Padilla ay siya inamin niya mismo na hinatid niya si Senator Bato kung saan hindi pa rin masyadong malinaw, pero malinaw naman na hinahanap si Senator Bato ng pulis, pero imbis na ma-facilitate yung pag-aresto sa kanya ay tinakasan pa ni Senator Padilla si Bato. Tapos si Sergeant at Arms Aplaska naman, inamin din niya na siya yung unang nagpaputok nung gabi ng May 13. Kahit na labag ito sa patakaran ng security protocols ng Office of the Sergeant at Arms. No? At saka dahil sa gulo na noong May 13 ay nakatulong ito sa pagtakas ni Senator Bato. So yung pananagutan po para sa tatlong bagay na ito na naging balakid sa katarungan yung hinihiling po namin. Opo. Gaano ho tayo ka-confident na ito ho ay uusad, ito ho mga reklamong obstruction of justice na ito laban ho sa tatlong individual na ito, Sir Kiko? And I think kung yung mismong ebidensya lang yung pinag-uusapan na puro matter of public record naman ang lahat ng nabanggit ko, kung yun lang po yung pag-uusapan, I think malinaw na obstruction ito at dapat ma-actionan siya. Pero I think sa dami ng nangyayari sa Senado ngayon, sa dami ng inaasikaso ng ombudsman, tingnan natin. Ako, may cautious optimism po ako, pero parang maraming surprises yung nagaganap the last few weeks. So mahirap din po mag-predict. Okay. Sir Kiko, sa pagkakaalam ko po, meron ding mga sinabpina itong NBI at kabilang sa mga sinabpina, syempre sina Cayetano, sina De La Rosa, yung uncle ni Robin Padilla. Ibig sabihin nun, may mga preliminary investigation din ang NBI na malamang pwede rin naman na i-forward nila sa ombudsman para ma-file yung kaso. Ang question ko po sa inyo, willing po ba kayo na ma-consolidate yung complaint niyo along with those complaint na maari isampa ng NBI at DOJ dyan sa ombudsman? Tingin ko naman po walang problema basta mapanagot itong obstruction of justice. No? Siguro, ang pagkakaintindi ko, at least yung na-monitor ko po na sinampa ng CIDG, kung hindi ako nagkakamali, yung sinampahan nila ay hindi kasama si Senator Cayetano. At saka, so yun yung isang pagkakaiba sa complaint namin. And then yung pangalawa ay sa ombudsman yung pinili naming venue for the case dahil para sa amin, yung mga ginawa ni Cayetano, ni na Padilla at ni Aplaska, nagawa lang nila yun dahil sa inookupan nilang posisyon. No? So kapag yung mismong pang-aabuso sa public office yung usapan, tingin namin ombudsman yung wastong venue nito. Pero yun po, kung mako-consolidate lang naman lahat, wala naman kaming major concern doon. Basta magpadagot yung dapat managot. Actually, tama po kayo doon sa binanggit po ninyo. Doon sa NBI, ang mga sinabpina,
Ruben Padilla, si Aplaska, yung uncle ni Ruben Padilla, hindi po kasali si Alan Cayetano. Pero kapag uusad yung inyo pong kaso, so kakailanganin po ninyo yung mga ebidensya galing dyan po sa Senado. Ang tanong, kailangan nyo talaga yung cooperation ng Senado at iba pang mga witnesses sa loob ng Senado para patunayan na nagkaroon talaga ng aid o itong pagtulong itong mga inakusahan po ninyo para makaalis si Senador Bato de la Rosa. Well, again, at least yung ginamit naming yung statements of ultimate facts na binanggit sa complaint namin ay base sa public record naman po. No? So, yung pag-amin ni Senator Robin na hinatid niya si Senator Bato, yung pag-amin ni Mao Aplaska na siya yung unang nagpaputok, and then yung matter of public record na nag-serve ng subpoena yung ombudsman sa Senado pero hindi ito tinanggap ng Senado agad-agad, no? So I think I think from the point of the complaint naman yung ombudsman yung tutuloy ng investigasyon at kung nangangailangan sila ng ibang ebidensya, nasa kanila yung kapangyarihan na isubpoena yung ebidensyang yun. So, pero para sa amin, base sa mga nakita na namin without that subpoena power, ay tingin ko may sufficient basis to argue na nagkaroon ng obstruction of justice. Pero yun po, again, kung i-consolidate yung case or kung ano yung magiging pasya ng ombudsman ay syempre susuriin namin pero open din naman kami sa ganong sa kung may hihilingin pa silang ibang ebidensya. Opo, hindi ko pa nabasa yung reklamo ninyo, yung affidavit po ninyo, Sir Kiko, pero itatanong ko po sa inyo, paano po naman ninyo idinawit si Alan Cayetano? Nabanggit ba doon sa inyong complaint affidavit yung pag-amin niya na sa kanyang sasakyan sumakay itong si Bato de la Rosa nung pumasok diyan sa Senado? Ayun po ay hindi namin nabanggit. So yung specific point sa kanya ay itong protective custody nga na medyo questionable yung yung legal basis nun, tsaka yung hindi pag-cooperate ng Senado dito sa pagsampina ng ilang mga dokumento, ng ilang mga video, no? So yun yung malinaw na element of obstruction of justice. Yung sa pagsakay ni Senator Bato papunta sa Senado, I'd have to double check kasi I think may ilang arguments na si Senator Pia yun, si Senator Alan yun. So hindi pa ganun kalinaw. So baka kaya hindi sapat yung kumpiyansa namin doon to include in the complaint. Actually, ang nangyari doon, parang may isang senador na nagbanggit na si kay Pia Cayetano sumakay, pero parang binawi ni Senate President Alan Cayetano na hindi, sa akin sumakay yun. Parang ganun yung nangyari doon. But then, mahalaga po na ma-verify itong mga ilang mga detalye. Pero ito lang po ba, ito lang pinangalanan po ninyo, si Aplaska, si Padilla, si Cayetano, ito lang po pang tatlo yung kinasuhan po ninyo? Or what about yung iba pang sinasabi na tumulong, may Deputy Chief of Staff ni Senador Ruben Padilla na kitang-kita doon sa video na kasama nung umalis sa Senado itong si Senador Bato de la Rosa. So tatlo lang po ba yung kinasuhan po ninyo or hindi po nalilimit doon sa tatlo ang maaring makasuhan dito po sa isinampa ninyo? So yun po, no? So yung tatlong lang yun yung napangalan dito sa complaint, pero meron din po kaming request doon na, or meron din po kaming language na sinama doon na any others na sa tingin ng ombudsman na dapat kasuhan ay yun din po yung hinihiling namin, no? So I think bagamat yung tatlong yun yung nakitaan namin ng ebidensya para sa obstruction of justice, kung meron ngang iba katulad ngang ng ibang sinampahan ng CIDG na sa tingin ng ombudsman pwede rin nilang investigahan ay sangayon din naman po kami dyan. Okay. Tama ho ba yung narinig ko ho dun sa mga interviews kahapon after ho ng pag-file ho rin yun ng reklamo? Siyempre maliban sa ombudsman, yung copy ho nun, tama ba ibinigay din ho ninyo sa International Criminal Court, sa ICC? Tama ho ba yun? Pwede makihingi kami ng konting detalye doon? Yun po. So, kinapi-furnish lang po namin yung ICC dito sa kaso dahil sa pagkakaintindi po namin, pinopursue din ata or at least kinoconsider ng ICC yung paghain din ng kaso ng obstruction of justice dahil warrant din ng ICC yung niresist ni Senator Bato, no? Sa pagkakaalam ko, hindi pa malinaw yung proseso doon. So wala naman kaming hinihiling or wala naman kaming prayer o hinihiling sa ICC. Pero as a matter of courtesy lang dahil involved din naman dito sila sa kaso ng obstruction of justice dahil ICC warrant yung pinag-uusapan. So matter of courtesy
emergency lang din po namin sila finurnish ng kopya. Pero ano po yung statement ng abogado po ninyo, Sir Kiko? Wala po bang nakomit na possible double jeopardy dito sa kaso na to na baka naman kakasuhan din siya ng ICC, syempre for violating ICC law, and yung sa part naman po ninyo, syempre domestic law ng Pilipinas yung na-violate sa tingin ninyo nitong mga sinasampahan po ninyo ng kaso? Well, again, wala namang prayer kasi sa prayer to the ICC yung complaint namin, yung prayer sa ombudsman lang. So sa isang venue lang namin kinakasuhan si Senator Robin, Senator Alan at si Sergeant at Arms Aplaska. Pero again, yung final sa ICC ay just for us, binigyan lang sila ng kopya for their information. Wala kaming hinihiling sa kanila. So I don't think pasok yan sa double jeopardy kasi sa isang lugar lang kami humihiling ng relief. Opo. Okay. Ano pong mensahe ang nais nyong ipahiwatig sa pagsasampa na ito ninyo ng kaso laban dito sa mga nabanggit po ninyo ng mga personalidad? Well, siguro po dapat may consequences po yung mga ginagawa natin. No? So, yun, parang I think marami po sa atin, marami po sa ating mga kababayan, kahit yung mga hindi masyadong involved sa politika, na bahala talaga dun sa nangyari noong May 13. Nagkaparilan sa Senado na yun palang nakababahala na, pero lumilitaw din ata yung posibilidad, yung malakas na posibilidad na yung barilan na yan ay hindi para i-secure yung Senado, pero para ma-secure yung isang tao, hindi laban sa at saka ma-secure yung isang tao laban sa pag-aresto para sa isang valid o legitimate na warrant, no? So yung hindi lang nagkaroon ng karahasan sa Senado, pero yung karahasan na yun ay naging kasangkapan para sa obstruction of justice. Kaya I think kung ganun kalala yung nangyari, yung pambabastos na nangyari sa institusyon ng Senado, ay kailangan magkaroon ng consequences. So yun lang po yung pinupursue natin. So gusto namin ng kalinawan dito sa mga nangyari nung gabing yun. At kapag meron ng ganung kalinawan, ay maparusahan dapat yung dapat managot. Okay. Ito, sulitin na lang kita dahil nasa kabilang linya ka na rin, Sir Kiko. Hingan lang kita ng reaksyon dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Alam naman natin kahapon nagkaroon na ng session. Pero dahil nga nakakumpleto sila ng 12, pero doon naman sa paksyon nila Cayetano, ayaw nilang kilalanin itong ginawa ni na Gatchalian kahapon. Anong stand ng Tindig Pilipinas dito, Sir Kiko? I think una parang naghahanda kami ng complaint para sa May 11 to 13, tapos may kababalaghan din pala this week na nag-absent yung Senate majority na baka pwede ring sampahan ng complaint, no? So talagang marami kaming pag-usapan na legal in the coming days and weeks, no? Pero itong sa bagong majority nga, ang pagkakaintindi ko po, ang argument ng bagong majority ay yung remedy kasi na binibigay ng ating saligang batas para sa mga absentee na senador ay pwede silang i-compel ng isang bilang na mas maliit sa quorum para pumasok, no? Pero ang argumento ng 12 ay na si Senator Bato de la Rosa ay hindi nila makumpel kasi mismong PNP ay tinatakasan nila. So paano nila i-compel siya? Sinama rin po nila yung kaso ni Senator Jinggoy na parang na-aresto na nga rin po siya. At saka may precedent naman po tayo na noong inaresto si Senator Jinggoy the last time, noong 2015, kasama si Senator Enrile at si Senator Revilla, ay napababa din yung quorum from 13 to 12 dahil tatlo yung hindi nila makumpel na pumasok, no? So I think may solid grounds naman ito, pero syempre karapatan naman ni Senator Cayetano na questionin yung action na yan. So mukhang I think may solid case po tayo, pero I would expect na magkakaroon ng debate sa Supreme Court tungkol dito. Gayunpaman, mabuti na tuloy na sa wakas yung trabaho ng Senado dahil maraming mga mahahalagang issue yung kailangan nilang pag-usapan. Okay. Sige, with that, Sir Kiko, maraming salamat sa oras sa binigay-huli nyo sa amin ngayong umaga at mabuhay ho kayo sa Tindig Pilipinas at yung iba pa mga grupo na kasama ho natin dyan kahapon. Thank you very much po sa inyong oras. Sa ulitin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Gab, Sir Abner. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Maraming salamat. Mga kabrigada, tayo ho ay magbabalik pa ating oras sa 8:20 ng umaga. That on track was brought